MIA o Manila International Airport Authority naglabas ng pinibagong logo na palaisipan sa karamihan or na mga keyboard warrior kung magkano daw ang ginasto sa pagbabago ng logo nito. Hindi naman nakaligtas sa mapanghusgang mundo ng social media ang inilabas sa bagong logo ng Manila International Airport Authority. Pinuna ng mga netizens ang makaluma nitong disenyo at hindi rin nila nagustuhan ang kinalabasan nito. Palaisipan tuloy sa comment section kung magkano ang ibinayad ng MIA sa paggawa ng bagong logo. Sa naging paliwanag ng ahensya sa pagbuo ng logo, sinisimbolo ng agila ang matatag na liderato ng MIA upang bigyan ng ligtas at mabisang operasyon sa mga paliparan. Nakaangkla ang pula at bughaw na pakpak nito sa regulating powers ng ahensya habang pagrespeto naman sa kalikasan ang tinutumbok ng Green Laurel Wreath. Sumisimbolo naman sa kurbang daan at tatlong bituin sa maginhawang biyahe sa Luzon, Visayas at Mindanao habang ang araw naman na may sapat na sinag ay kumakatawan sa 4 na terminal ng NAIA. Dahil hindi kontento sa bagong logo ng MIA, inayos sa isang netizen ang disenyo kung saan nagdagdag ito ng ilang elemento na nagpaganda rito. Hinihintay naman ang reaksyon ng MIA sa pambabatiko sa kanilang panibagong logo. Samantala, ibinida ng Manila International Airport Authority ang bagong anyo ng paliparan sa pagdiriwang ng kanilang ika-43 anibersaryo. Sa flag raising ceremony, pinasalamatan ni MIAA General Manager Eric Jose ang mga kawani sa kanilang patuloy na motibasyon sa kabila ng mga pagbabago. Bilang bahagi ng anibersaryo, nag-organisa ang MIAA ng ilang mga aktibidad gaya ng blood donation drive, Zumba wellness activity, isang linggong food bazaar at isang misa banal. Bukod dito, ipinakilala rin ng MIAA ang kanilang bagong logo, pati na rin ang binagong mission at vision statement. Base naman sa isang Facebook page na nakakuha ng kopya ng procurement plan, nagkakahalaga daw ang nagsabing logo ng 5 milyong piso. Talo lang yan ang Love the Philippines slogan dahil ginastosan ito ng 49 million pesos kahit ang mga video ay hindi naman kuha sa Pilipinas. What? Pinupo na ngayon ang paggamit ng stock video na hindi naman kuha sa Pilipinas sa campaign video ng Department of Tourism na Love the Philippines. Iniimbestigahan na ito ng ahensya. Nagpaliwanag na rin ang advertising agency na gumawa ng video. Nakatutok si Lay Alves. Kalulunsad lang ng Love the Philippines Tourism Campaign na ayon sa Department of Tourism ay ginastusan ng 49 million pesos. Pero puna ng ilang netizen, hindi kuha sa Pilipinas ang 5 eksena sa video na inilabas ng DOT. Sabi ng netizens, galing ang ilang video sa isang subscription website para sa stock videos o stock footage. Nakuha ng ibang videographer at ibinibenta para magamit ng iba. Una, ang rice terraces na ito nakuha umano sa Bali, Indonesia. Ikalawa, ang silhouette ng isang mangingisda na kagaya ng kuha umano sa Thailand. Ikatlo, ang runway ng airport na tulad daw ng kuhang ito sa Zurich Airport sa Switzerland. Ikaapat, ang pulutong ng dolphins na gaya rin ng nasa stock video na ito. At ikalima, ang kuhang ito sa taong nagmamaneho ng all-terrain vehicle na tulad sa kuha umano sa disyerto sa Dubai, UAE. Sabi ng ilan sa mga nakapanood, Bang ironic po na pinapakita po na Love the Philippines pero the videos po are not from our country. Medyo nakakainis po. Especially government. Siyempre, binabudgetan din yung mga ganyang bagay. Kung nag-budget, bakit hindi siya ginawa ng tama? Ayon sa DOT, nag-iimbestiga na sila. Ang DDB Philippines ang kinontrata nilang ahensya para ilunsad ang tourism campaign at ang ahensya ang gumawa ng naturang audiovisual presentation. Sabi pa ng DOT, ilang ulit daw nilang pinatiyak mula sa DDB ang originality at ownership ng lahat ng mga material sa mga iprinisenta nitong AVP. At sa lahat daw ng pagkakataon ay sinigurado raw ito ng DDB sa kanila. Wala rin daw pondo ng gobyerno na ginamit para sa AVP dahil ang DDB ang nag-release nito sa kanilang account.
Hindi raw mangingimi ang DOT na may panagutin para maprotektahan nila ang interes ng bansa. Sa isang payag, nagsorry ang DDB Philippines sa paggamit ng foreign stock footage. Inaako raw nila ang responsibilidad sa issue. Mood video raw ang naturang AVP para nila ma-excite ang internal stakeholders para sa campaign. Inisyatibo raw ng ahensya ang paggawa ng AVP, kaya galing daw sa bulsa nila at hindi sa kaban ng bayan ang ginastos dito. Bagamat standard practice daw ang paggamit ng stock footage, maliraw na foreign stock footage ang nagamit sa isang campaign para i-promote ang Pilipinas at taliwas sa layunin ng DOT.